Hello, magandang araw class, Filipino Grade 10. So, welcome sa panibagong kwela pero malalim nating paglalakbay sa mundo ng El Filibusterismo. So today, let's zoom in sa isang karakter na very close sa puso natin, si Basilio. Yes, siya yung batang minsan saksi sa trahedya, pero ngayon ay binata ng may pangarap at pasanin. Pero teka, hindi lang ito basta kwento. Dito natin makikita kung paano kinaya ni Basilio ang hustisya, trauma at pag-asa sa gitna ng masistemang hindi patas na hanggang ngayon ramdam pa rin natin sa ating paligid. So ready na ba kayo? Tara, simulan natin ang paglalakbay. Hindi lang bilang estudyante, kundi bilang makabansang Pilipino na may malasakit sa lipunan. So let's go, Team Philo! Alright, Team Philo, bago tayo magdrama sa buhay ni Basilio, ito muna ang mga goals natin for today's discussion. Una, kilalanin natin siya hindi lang bilang karakter, kundi bilang tao. May pinagdadaanan, may pangarap. Pangalawa, titingnan natin kung gaano or kung paano yung mga problema niya ay naghubog sa kanya. At panghuli, i-examine natin kung sino si Basilio noon sa Noli at sino na siya ngayon sa Elfili. Lodi ba siya? O nauubos na rin ang pasensya niya sa sistemang bulok? Let's find out. Ito po ang nilalaman ng Kabanata 6. So kung mayroon po kayong oras, basahin na lamang po ninyo. Ano? Okay class, imagine this. Gabi ng simbang gabi, malamig ang hangin, at habang ang buong bayan ay abala sa pagdadasal, may isang binatang tahimik na bumaba sa bahay. Si Basilio yon. Pero instead na simbahan ang puntahan niya, sa gubat siya dumiretso. Specifically sa ilalim ng balete. Creepy, right? Mysterious? Yes? Pero ito ang lugar ng kanyang muni-muni, kung saan bumalik ang lahat ng ala-ala at sakit. Guys, minsan ganyan din tayo, di ba? Kapag overwhelmed, we find our own balete spot. A quiet space to breathe, reflect, and maybe cry a little. Let's dig deeper. Bakit nga ba sa gubat? At bakit mahalaga ang balete sa eksenang ito? Stay tuned class. Ito na ang masakit na parte. Sa ilalim ng punong balete, hindi lang ito basta puno. Dito nakalibing si Sisa, ang ina ni Basilio. Kaya naman, bawat pagbisita niya rito, parang sugat na binubuksan ulit. Tahimik siyang nananalangin, hindi lang dasal yon. Panaghoy ng anak na nawala ng ina sa paraang hindi makatarungan. Sa panahon ngayon, marami pa ba rin tayong parang si Basilio? Mga kabataang nagdadalamhati pero pilit lumalaban. Kaya kung ikaw ay may mahal sa buhay, yakapin mo sila. Dahil ang pagmamahal sa magulang, hindi nagmamaliw. Kaya mga kapwa ko mga ka-philo, habang nabubuhay tayo, let's honor our parents. Huwag hintayin maging ala-ala lang sila. Ano po? Ito na yung flat twist mga ka-philo. Habang nagmumuni-muni si Basilio, bumalik sa isip niya ang nakaraan sa parehong gubat. Isang lalaking sugatan, humihingalo, at kalaunay namatay. Sino to? Isa sa mga rebelde. Pero ito ang nakakagulat. May tumulong sa kanya. Isang misteryosong lalaki, si Simon. Together, they burned the body. Hindi para takpan ang krimen, kundi bilang ritual ng pagtatapos.
at simula ng bagong yugto sa buhay ni Basilio. From that moment on, hindi na siya basta bata. He started carrying pain, secrets, and purpose. Kaya yung simpleng paglalakad niya sa gubat, it's a journey back to his trauma and forward to his transformation. Class, may mga moments din ba kayo na feeling nyo ito na ang turning point ninyo? That one big pain that made you stronger? Yan ang Basilio moment ninyo. Pagkatapos ng trahedya sa gubat, dumiretso si Basilio sa Maynila. Pero hindi para magbago agad ang buhay, kundi para humarap sa isang laban. Buhay ulila, gutom, pagod at halos mawala ng pag-asa. Umabot pa sa puntong gusto na niyang magpasagasa sa kalsada. Yes, ganun po kabigat. Pero dumating si Kapitan Tiago, nagbigay ng tulong kahit may kapalit pagiging katulong. Pero here's the thing, mga ka-Philo, hindi siya sumuko. Ano po? Basilio show us na kahit gaano kababa ang pinanggalingan mo, pwede ka pa ring tumindig. Kaya kung may pinagdadaanan ka ngayon, tandaan mo si Basilio. Isa siyang tunay na hindi hadlang ang kahirapan para makamit ang tagumpay. Ito na yung classic study hard kahit mahirap moment ni Basilio. Pinag-aral siya ni Kapitan Tiago, pero hindi ibig sabihin ay smooth sailing agad yon. Sa San Juan de Letran, hinaya niya ang pangungutya, diskriminasyon, at pressure, pero hindi siya umatras. Tanong ko sa inyo, class, paano pinatunayan ni Basilio na hindi hadlang ang kahirapan sa tagumpay? Pinatunayan ni Basilio na hindi hadlang ang kahirapan sa tagumpay sa pamamagitan ng kanyang matibay na determinasyon, pagsisikap, at pagtitiyaga sa kabila ng sunod-sunod na trahedya sa kanyang buhay. Matapos mamatayan ng ina, si Sisa, at kapatid, si Crispin, at maranasan ang gutom, paglalakad, paglalaboy, hindi siya nawala ng pag-asa. Sa halip, naghanap siya ng paraan upang makapag-aral at makabangon sa buhay. Sa tulong ng mabubuting taong nakilala niya, tulad ni Kapitan Tiago, ginamit ni Basilio ang bawat oportunidad upang mag-aral ng medisina. Sa kabila ng diskriminasyon at kahirapan, nagtapos siya sa kolehiyo at naging isa sa mga pinakakilalang mag-aaral sa universidad. Ang kanyang tagumpay ang bunga ng sariling pagsisikap, hindi ng kayamanan o koneksyon. Si Basilio ay simbolo ng pag-asa ng kabataan na kahit salat sa yaman, may kakayahan ring magtagumpay kung magsusumikap at mananatiling tapat sa pangarap. Ano ang mahalagang aral na maaari nating makuha mula sa kanyang karanasan? Ang kahirapan ay hindi hadlang sa edukasyon at tagumpay ng isang tao. Maaaring mahirap ang buhay, ngunit kung may determinasyon, may paraan. Ang tiyaga at disiplina ay susi sa tagumpay. Hindi naging madali ang buhay ni Basilio, pero siya ay nagtiyaga at hindi sumuko. May mga taong handang tumulong sa mga pagsusumikap niya. Sa kanyang buhay, napatunayan na may kabutihan sa kapwa. Ito ang dapat tularan. Pagbabago ay nagsisimula sa sarili.
Sa halip na magrebelde o sisihin ang lipunan o sisihin ang family, dahil sa katiusan, pinili ni Basilio na paunlarin ang kanyang sarili sa tamang paraan sa pamamagitan ng education. So, edukasyon ang kanyang naging sandata para sa pagbabago. Si Basilio ang naging huwaran sa pagpapahalaga sa edukasyon bilang daan tungo sa mas magandang kinabukasan. Plot twist ulit po tayo mga ka-philo. Natuklasan ni Basilio ang nakatagong sekreto ni Simon na siya pala ay si Crisostomo Ibarra. At higit pa doon, may balak pala itong pabagsakin ang gobyerno gamit ang dahas. Pero ang tanong, pumayag ba si Basilio? Nope. Hindi po siya pumayag. Hindi siya agad-agad sumang-ayon. Bakit? Kasi para kay Basilio, ang tunay na pagbabago ay hindi sa dahas, kundi sa edukasyon. Nakaka-relate ba kayo dito? Sa panahon ngayon, minsan gusto nating lumaban agad sa mali. Pero tulad ni Basilio, we must ask, tama ba ang paraan? Dawa gaano pa kagayon ang sa imong iniisip, kung mali ang pamamaraan, mali pa rin po yun. Siya ang perfect example ng hinahon goals. Matalino, mapanuri, pero may pinipigil na galit sa sistema. Tanong ko sa inyo ngayon, class, kung kayo si Basilio, sasama ba kayo kay Simon?